maraming salamat po. Darating na po ang aming 18th year anniversary next week on March 28. Sa 18 taon, Panginoon, na aming paglilingkod. Tunay na po, hindi mo po pinabayaan ang gawain ito. Dahil gawain mo po ito, Panginoon, kaya alam namin, Lord, patuloy mo po kaming sinasamahan sa lugar na ito. At tunay nga po, Panginoon, kaya pinagpapala ang lugar na ito dahil tunay nga po, Diyos, kung saan mo tinataas ang dakilang pangalan, itong lugar na ito ay iyong pinagpapala. Maraming salamat po, Diyos, sa mga kaluluwa na idabot po, Panginoon, ang kanilang mga puso at isipan. Maraming salamat po, Diyos, sa pag-alay din ng kanilang mga buhay, Panginoon. Naniniwala po pa, Panginoon, na hindi po kami ang unang lumapit sa iyo. Ikaw po ang tumawag sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa pribilehiyong ito. Maraming salamat po, Lord, sa maliwalas na panahon. Maraming salamat po, Lord, sa mga mahal namin sa buhay na nakakasama po namin, Panginoon. Ang hiling mo po namin, O Diyos, patuloy mo pong basbasan ang aming mga pamilya at ang lahat ng gawain, Lord, dito sa District 2B. Tinataas namin, Lord, na nawa marami pang mga kaluluwa ang maakay upang maraming mga kaluluwa ang makapagpuri sa iyong dakilang pangalan. Dahil tunay nga po, ikaw po, O Diyos, ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo na kung nawalay kami sa iyo, Panginoon, wala po kami magagawa. Basbasan mo po pagpalain ang aming Panginoon, ang aming mga awit, ang aming manunugkot, at ang lahat ng mga dumalo, Panginoon, ngayon, i-bless mo po, Lord, ang bawat kahilingan nila, at ang linjong lingkod, Panginoon, magiging daluya ng iyong mabuting balita, Panginoon. Sa hapong ito, i-bless mo rin po, Lord, ang kanyang puso, isipan, ang kanyang mga labi, at ang mabuting balita, O Diyos, na aming pagsalusaluhan sa hapong ito. Basbasan mo rin po at pagpalain. Ito po ang aming samot dalangin. To God be the highest glory. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan ng ating Diyos. At kaya po tayo mag-serve sa presensya ng ating Panginoon. Katawag na lang po tayo ng isa. Sapagkat gawin po yung ating oras. Sige po, sino po ako nagawa ng kanyang malagbang papala? Sister Eva. Amen. Palakpakan ng ating Diyos. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Talagang magpapasalamat talaga ako sa Diyos. Ang talagang ipagpapasalamat ko sa Panginoon. Inabot na tayo dito ng 18th year ang gawain ni Lord sa lugar na ito. Na ito na ay magkakaroon ng anniversary sa darating na Biyernes. Hindi biro na tayo ay nakaabot sa gano'n na inabot na ng 18th year dito sa lugar na ito ang gawain ng Panginoon. Isang patunay lang na sinasamahan tayo ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. At alam niyo mga brothers and sisters, isishare ko lang ito ng maiksi. Simula talaga nangyayalay ko ang aking buhay sa paglilingkod sa gawain na ito. Ang dami talagang binago ng Diyos sa buhay ko. Kaya talagang kahit yung mga pagsubok, mga karamdaman, iba't ibang mga problema, dahil sa salita ng Diyos, ito ay aking nakayanan at binibigyan ni Lord ng solusyon ang lahat. Kaya wala talagang dahilan na hindi sabi ko sa sarili ko, walang dahilan na hindi ka maglingkod sa Panginoon. Dahil yung aking paglilingkod hindi pa sapat para makabayad ako sa kabutihang ginawa sa akin ng Panginoon. Kasi kung hindi pinago ng Diyos ang aking buhay, noong nag-50-50 ako noon sa ospital, 3 araw na akong walay, kung namatay ako, sigurado yung biyerno talaga. Kaya sabi ko, napakalaking pribilehiyo ng Panginoon na binigyan pa niya ako ng pagkakataong mabuhay kasi doon sa nangyari sa akin. Kaya talagang ilang beses ko pasalamatan ang Panginoon. Hindi ko sinisisi ang Lord sa mga nangyayari hindi maganda sa
aking buhay. Bagkus nandoon yung pasasalamat ko sa Panginoon dahil kung wala ako sa Panginoon, hindi ko makakayanan ang mga problemang aking mga pinagdadaanan. Kaya Lord, maraming salamat po. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Palakpakan ng aming Panginoong Diyos. Yan po. Next Friday po ang ating anniversary. Amen. Kaya punuin po natin ang lugar na ito. Pag-akay po tayo ng madami. Amen. Akayin po natin yung ating mga anak, mga apo, yung ating mga kapitbahay. Yan po. Lahat po kayo ay invited na dumalo po next Friday po sa ating anniversary. Amen. Palakpakan ng ating Diyos. Sa hiniwala ko na next week po magiging tagumpay ang ating anniversary. Amen? Sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Palakpakan ng Panginoon at nagsitayo na po tayo lahat. At tayo po rin ako nasa pakikinig ng mabuting balita ng ating Diyos. Ang gagamitin po ng ating Panginoon pasok ng mga pinagsalita. Walang ibang ang ating nakakilala ng kapatid Balachito at Gabante. Hallelujah. El Shaddai, El Shaddai, there's two words, you're still the same, by the power of our name. El Shaddai, El Shaddai, El we will praise and live you are, El Shaddai. To you sing a song of Abraham, to the power of your name, it's not the sea, to the land, to the outcast of peace, you're the God who receives, and my Lord will send your children free. El Shaddai, El Shaddai, there's two words just through the same, by the power of God. El Shaddai, El Shaddai, El we will praise and live you are, El Shaddai. Tonight is that the time of Christ was near, so that people would now see right beside our own to the world is in hand, we just couldn't understand. There's no somewhere was down to the melody of your song. El Shaddai, El Shaddai, there's two words, you're still the same, by the power of thy name. El Shaddai, El Shaddai, and the power of God, He will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, there's two words comes through the same, by the power of thy name. El Shaddai, El
Dakilang Diyos na makapangyarihan, sa hapong ito nagpapasalamat po kami sapagkat katatagpuin mo ang bawat isa ayon sa pangangailangan. Mangungusap ka Panginoon sa aming isip at puso. Tuturuan mo kami ng maraming bagay at bibigyan ng kakayahan na magbago ng pag-iisip at direksyon ng buhay. Bibigyan ng kakayahan na magtagumpay sa bawat pagsubok o tukso at bibigyan ng kakayahan ng Panginoon na patuloy maging maglingkod, hindi lamang maglingkod kundi maglingkod ng tama. Kaya sa hapon ito, dalangin po namin na buksan mo ang aming puso't isipan na wag lamang makatuon ang aming sentro sa aming pangangailangan, kundi sa buhay pananampalataya. Nang sa ganun, anumang hamon na pwedeng dumating, anumang pagsubok na pwedeng daanan, ay meron kaming katiyakan na kaming lahat ay magtatagumpay. Sapagkat sa aming paglilingkod, meron kaming pinangahawakang salitang Yahweh, na kahit kailan hindi mo kami iiwan, ipababayaan mo. Kaya i-bless mo kami ngayong hapon. Ano man ang mga minimiti ng mga lingkod mo ito, uuwi kami, tinanggap na aming biyaya. Panginoon, sa iyo ang papuri, parangal, pagdakil at pasalamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos ay patuloy.
palakpak po na may katiyakan. Amen. Yung palakpak na nagmamahal. Amen. Harapin mo ang iyong katabi, sabihin mo kapatid, gusto mo bang katagpuin ng salita ng Diyos? Sagot. Amen. Kaya nandito, no? Sa hapon ito, mga pinagpalang lingkod ni Yahweh El-Shaddai, ating pong itoon ang ating puso at isip. Huwag nawang lumipad yan kung saan-saan. At ating itoon ang ating buhay sa mensahe ng Panginoon. Sapagkat madali lang tayo, nang sa ganun sa ating pakuwi, mayroon tayong bit-bit na biyaya ng Diyos. Amen. Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus ayon kay San Lucas, chapter 13, verse 1-9. Magsisi o mapahama. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo. Samantalang ang mga ito ay naghahandog sa Diyos, sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileo ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at iligdan ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at iligdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo lahat. Ang talinhaga tungkol sa puno ng igos na walang bunga. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhaga ito. May isang tao na namatay na may isang tao na may puno ng igos sa kanyang basan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito. Ngunit wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng basan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong nakita. Putulin mo na, nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna natin putulin sa taong ito. O kaya ko ang palibot at lalagyan ng kataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Mga magulang at kapatid kay Yahweh El-Shaddai, ang mga prayer partners, at maging nasa bahay sa palibot nito, stay put ka lang dyan at makinig ng mainam. Ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Malakas na palakpak kay Yahweh El-Shaddai, yung palakpak na may katiyakan na siya yung answer prayer na. Amen. At pwede niya po tayong maidlit, no? Pag maidlit na, sa ato ito, thank God, sapagkat ito yung oras na kung saan ating muling pagnilayan ang masaganang mensahe ng Diyos. Amen ba? Huwag niyong hayaan na magtagumpay ang antok. Amen ba? At sa sunod kapag kayo inantok, huwag niyong hayaan na manalo kayong antok. Pag kayo ay atid ng Biyernes, matulog kayo. Amen ba? Sabi ng iba, cast out kayo ng cast out ng antok, di kayo natutulog. Amen ba? Anyway, kung kayo ay may mga trabaho, it's okay. At bibigyan kayo ng lakas ni Yahweh El-Shaddai. Amen ba? Ang panahon ito, mga kapatid, ay paalala ulit sa atin na yung ang tawag ng Kwaresma. Amen ba? Dahil ay isang napakahalagang bagay sa buhay Kristiyano, especially sa ating Catholic teachings. No? At ito'y hindi basta-basta. Hindi ito palipas oras lang. Ito yung pinakaugat
pinakahaligi, pinakasandigan ng buhay spiritual. At kapag ito'y ating isinantabi, huwag tayong magtaka kung ang buhay natin ay pawindang-windang. No? At sapagkat ang Panginoon ay paulit-ulit na nagre-remind sa atin na bagamat ang Panginoon ay pinako isang beses lang, every year sa ating teaching, pinapaalalahanan tayo na huwag tayong makalimot. Kasi along the way, okay tayo, but along the way, pagkatapos ng Kwaresma, pabalik na naman doon sa dati nating gawin. And it's time to remember once again ng panahon ito, it's time to bear fruit. Panahon para magbunga. Amen ba? Pakitanong sa iyong katabi kapatid, may mapipitas pa akong bunga sa'yo? Sabihin mo sa iyong katabi kapatid, huwag mo kong pakialaman. Ang sakit na. Pero isa po yan hinahanap sa atin ng Diyos. Kapag ayaw natin ng salita, sumasagot na lang tayo ng pabalang, no? Kapag ayaw natin magpasakop sa salita ng Diyos, magrarason na lang tayo ng mali. Pero within ourselves, alam natin tayo yung mali. Nakuha niya? Minsan nga, ang Panginoon ay nararasonan natin. Nakukuha niya? Ang Panginoon ay nabibigyan natin ng burden sa buhay na ito. And that's why, sa haba at laki ng biyaya ng Diyos, lagi natin siyang naaabuso. Until such time, mawala na lang tayo sa mundo and we cannot repent for our sins. Amen ba? Kahit maganda na tayong lahat ay palaging nire-remind yung ating sarili. That we are here not to sustain our needs, no? Hindi lamang para magbago ang inyong apo, hindi lamang para makatrabaho ang inyong mga anak, hindi lamang para mapatapos ang bahay, magkatrabaho, not only for that. But you know what? We are here because ang ating kaluluwa ay haharap sa Diyos sa takdang panahon. At yung mga bagay na pinaghahabol natin sa mundo, it is always come and go. And remember, kahit di pa tayo nag-Israel noon, ang dami mo ng blessings, no? Ang dami mo ng dumaan, yung iba sa inyo, mga tapos na yung anak, ang dami ng biyaya kumpara sa ating kabanan. And if we look to ourselves, kulang na kulang ang ating pagiging mabuting tao sa biyayang binigay ng Diyos. Nakukuha niyo? In spite of our sinfulness, in spite of our hard-headed, sa kabila ng ating pagiging matigas ang ulo, sa kabila ng ating pagiging hindi pagbabago ng buhay, hindi kinakapos ang Diyos. In sometimes, kapag pinagpala tayo ng biyaya ng Diyos, ng mga blessings, material, akala natin okay na tayo. But remember that all those things ay blessing ng Lord. Not because you are good, not because you are holy, but because you are worthy and deserve to the grace of God. Nakikinig po kayo. Kailangan natin ang kanyang tulong, ang kanyang gabay. It is time to prepare for ourselves. Sapagkat sabi ng isang nabasa kong pagtuturo, ang Panginoon hindi binibilang ang nag-a-attend ng gawain. Ang Panginoon hindi binibilang kung gaano karami ang nag-a-attend. Ang binibilang niya kung sino ang mga nagbabago. Ang pagwa niya. And if we belong to the 100 attenders, huwag kang makontento. And if we belong to 500 attenders of brother mate, 2,000 of brother mates, but the question is, are we belong doon sa mga nagbabago ng buhay? Anyone can attend prayer meeting, but that anyone can make a good things. Nakuha niya? Ang bawat isa ay pwedeng magtaas ng kamay. Ang bawat isa pwedeng magsabi ng praise the Lord. Ang bawat isa pwedeng hindi mag-absent sa gawain. Pero bilang na bilang ng Diyos ang mga mabubuting bagay na ginagawa niya. And that's why minsan nagtatagpo tayo hindi man directly. Minsan nagpe-question tayo hindi man ganap. But sinasabi natin yung hindi naglilingkod pinagpapala. Nakuha niya? Yung may hindi naglilingkod, they are blessed. But you know what?
Kung hindi lang tayo masasaktan, minsan mas mabuti sila kaysa sa atin. Nakukuha niya? Mas okay sila kaysa atin kahit pag sinasabi nila sa atin, El Shaddai ng El Shaddai, di man nagbabago. Pero nasasaktan tayo, pero yun ay totoo. Nakukuha niya ba? And we ask, and sometimes akala natin we are entitled. Akala natin tayo ay karapat-dapat doon sa mga blessings. But if we look on our relations to God, we are not. Sabi ng Lord, naglilingkod ka lang, nag-El Shaddai ka lang, pero pag uwi mo sa bahay, ganun ka pa rin. Masakit ako magsalita, no? Okay lang po ba? Mga kapatid, napakahalaga na naintindihan natin itong ganung bagay. So that our service to God will not in vain. Hindi masayang, no? Isipin nyo, nung magpunta kayo ng Taytay, ilan ang ginasto natin? Sa sasakyan, sa pagkain. Nakukuha niyo ba yun? Gumising kayo ng maaga to prepare the foods. Hindi problema, nag-enjoy ka naman. Pero may mas maganda pang gustong makita ang Diyos sa atin, ang maging mabungang naglilingkod sa Kanya. Nakukuha niyo? Kaya noon, nagkikipag-commit ako kahit Kristiyano na ako. Nakalapit ako kay Brother Mike. Nakakaway ako kay Brother Mike. That's not the deal. Kahit nakapag-picture ka ka, Brother Mike, with all your life, and you will not change your life. That's not good. Kuha niyo ba? Kahit maging Panginoon na sabi, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Nakakasakit na daya, ba? And that's why we have to struggle for the good things. Huwag kang mainggit sa mga taong yumayaman. Huwag kang mainggit sa mga taong pinagpapala. Mainggit ka sa mga taong matuwid ang buhay. Nakuha niya? Kasi pag matuwid ang buhay, mararanasan mo, mararamdaman mo ang kapayapaang bigay ni Yahweh Hashem. We are not good Christians kapag maraming bumabaga, pag maniwala ka. Kahit lahat ng butas ng bulsa mo may pera, kapag marami kang kaaway, walang kwenta. Kahit lahat ng bulsa mo may pera, kahit may pera ka pa sa bangko, and we struggle in this life. Mga kapatid, sayang ng 100 years na bigay ng Diyos. Buti na lang binibigyan ka ng 100 years, hindi ka pinutol sa 3 taon. Ang Panginoon nagbigay ng analogy, nagbigay ng parable. Putulin ko na ba? Sabi ng galing Narwaha. Kahit makasalanan yan, huwag mo munang putulin. May pag-asa yan. And we are those people na binibigyan ng grace ng Diyos. Na kahit yung iba na nag-iismit sa paglilingkod natin, pero ang Diyos hindi ka iniismiran sapagkat mahal na mahal ka ni Yahweh Hashem. Yung iba ang tingin sa atin, iniinsulto tayo. Nakukuha niya? Pero ano ang pag-iinsulto sa inyo hanggat nandyan pa sa puso mo ang pagsusumikap na magbago, kakalagkayin ka ng Diyos patungo sa tagumpayan na ibig niya sa buhay mo. Nakukuha niya ba yan? Napakahalaga mga kapatid ko sa Panginoon. Why we need to bear fruit? Bakit kailangan natin magbunga? Sapagkat time is fleeting. Ang panahon daw ay napakabilis. Yung pinakwenta mong 50 years, kung pinikwenta mo 70 years, 80 years, buti ko lumabot pa tayo doon. And this life is full of surprise, no? Ang buhay ay punong-puno ng sorpresa. Hindi na ililigtas ng magagaling na doktor ang buhay kapag binawi na ng Diyos ang buhay. Nakuha niya? Hindi na ililigtas ng mga bagay-bagay. Sa panahon ngayon, ababaha ang mga organic medicine, no? Wala nang ibang ginawa yung social media. Kung ano ang gamot magpapagaling sa tao. At ang mga organic medicine, pero habang dumadami ang mga gamot sa mga karamdaman, lalong dumadami ang karamdaman. Nakuha niyo ba yan? Kasi sabi na nagbenta ng organic herbal medicine. Nung malaman niya yung presyo ng gamot, sabi niya, ilang magkano yan? 5,000 ang magaling na. Kasi walang 5,000 na. Gagaling ka talaga. Pag nakabili ka ng 5,000 gamot, kailangan gumaling ka. Kasi pag di ka gumaling, maghahanap ka ulit ng 5,000. Nakuha niya? Binila ko ng asawa ko niya sa isang gamot, sabi ko,
Gagaling ako yan sa sobrang mahal. Nakikinig ba kayo? And you know what? Mahalaga sa buhay natin na anumang struggle sa mundo nito, we have to bear fruit. Magbunga. And the fruit of the Holy Spirit is love, patience, gentleness, self-control. Kapag yung mga bagay na yun wala tayo, maniwala ka, life is empty. Kuha niya ba? Yung mga simpleng palagi natin nababasa, napapakinggan sa preachers, ay pagkakataon ng pinakamalaking tool, pinakamalaking kapangyarihan. Bilang isang Kristiyano, hindi mo na kailangan maging matalino. Bilang isang Kristiyano, hindi mo na kailangan maging master sa Lord theology. Sapagkat ang kapangyarihan natin ay maging tunay at totoong lingkod ni Yahweh. Ako kaya, ang malaking power natin ay kapag hindi tunay na lingkod. Sabi ko nga, huwag kang makontento, huwag kang maniwalang banal ka na. Pag naniwalang banal ka na, maniwala ka, dinadaya mo sa sarili. Instead na hanapin mo ang mga bagay, hanapin mo yung problema ng iba. Sabi ko, akala mo ba? Mas banal kayo sa nakadaganan ng torres sa Selway? Hindi. Kasi pag di rin kayo nagbago, higit pa doon ang dadanasin nyo. Tayo mahilig maghanap ng problema ng iba. Mahilig tayo maghanap ng kasalanan ng iba. Pero hindi natin lang sa araw-araw kasama natin yung may gawa ng kasalanan. Nakukuha niyo ba? And if we are not convinced that we are holy, we are always striving for good. Nakukuha niyo ba yan? Naghahanap ka lagi ng maging banal ka at hindi mo papayagan kung ilang beses ibagsak, imukmok ng demonyo para masira ka sa paglilingkod. Don't give up. Kasi ang ilalagay siya ng diablo, mga kapatid, wala ka ng pag-asa. Kasi lingkod ka ng lingkod, makasalanan ka. Don't ever give up. Patunayan mo lang sa kanya na hindi ka titigil na maging mabuting lingkod. And you know what? Everything that we are desired, sasamahan ka ng Diyos. And that is the will of God. Bagi tayong tunay na Kristiyano. Yun ang pinakakalooban ng Diyos. Sabi nga ng kalay kong sinasabi, marami daw kasing nagsisimba, marami daw kasing naglilingkod, na mukhalang naglilingkod. Pero ang totoo, hindi siya naglilingkod siya sa gusto niya sa buhay. Maraming tao lumalapit sa Diyos pero hindi talaga malapit sa Diyos, kundi may inilalapit sa Diyos. Ako alam, naglilingkod na hindi dahil malapit ka sa Diyos, hindi pala ganun. Naglilingkod na kasi may inilalapit ka sa Diyos. Kaya pag nakanta mo na yung inilalapit mo sa Diyos, bahala ka na dyan siya dahil okay na ako. Pero pag wala na ka, makikipag habulang ka na naman kay Yahweh. Kung si Yahweh kagaya na sabi, wala ka mag-iya. Pero hindi siya ganun, no? Hindi siya ganun mag-isip. Kahit ilang fall down natin, kahit ilang sinfulness natin, ang binibilang niya ka rin ang desire. Sabi na pag gaano ka man karumi, sabi ng Panginoon in Isaiah 29, gaano ka man karumi, gaano ka man karami ang kasalanan kapag nakipagliwanagan ka. Pag nakipagliwanagan ka, ibig sabihin, ina-acknowledge mo yung sinfulness mo. Hindi mo siya sinasantabi at lingkod ka ng lingkod. Hindi mo sinasabi, Lord, maglilingkod lang ako, Lord, lagi ka, Lord. Huwag mong pakialaman ng aking kabit, no? Hindi pwede. Maglilingkod ako, Lord, pero huwag mong pakialaman ng aking bisyo, ang aking ugali. That when you are serving God, you have to be good. Nakuha niyo ba? You have to strive for something good. Kasi ang kasalanan walang pinipili. Magaling ka, mabait ka, matanda ka, mayaman ka, may kasalanan ka, may sakit o wala. Dinadapuan ng karamdaman ng kasalanan. Kaya ang laban natin sa buhay, habang tayo ay nag-deteriorate yung ating katawan, na mo hindi kang buhay, habang iginugupo tayo ng katawan ng lupa, damo na tayo kumapit sa ating Creator. Nakuha niya? Sapagkat siya tayo, sa Kanya tayo babalik, mga kapatid. Maganda mga kapatid ko sa Trinity, we are always prepared in this life. Binigyan niya tayo ng chance na makapaglingkod sa Kanya. Sabi ko mga sa inyo, minsan nag-uura na din ako aming tulad. Nakakapagsawa na din yung pagod. Ang iisipin ko, probinsya na lang ako. Sabi ng kapatid ko, dito ka na lang para hindi ka na mahagard. No? Para hindi ka na stress sa traffic. Saka yung nanay natin, nabubuhay araw-araw na tala ko. Sa'yo nagmumotor ka na.
laging ibang prayer, Brother Chito, nagmumotor, mga anak ko nasa ibang lugar, yung prayer nyo lagi, yung stress ako, yung mga lalo sa buhay na i-stress din sa mga pwedeng mangyari. Pero alam nyo, naisip nyo, parang gusto mo na mag-give up. Pero pag may pinakamabigat na dahilan kung bakit mo ginagawa yan, kakapit ka anumang laban sa buhay. Kapag ang mabigat ng dahilan ng buhay na paglilingkod ay hindi anumang bagay, kundi yung relasyon mo sa Diyos, mga kapatid, maniniwala ka, maninindigan ka sa panawagan ng Diyos sa buhay. Mananinindigan ka sa ibig ng Panginoon sa buhay, sapagkat all those things will vanish. Yung lahat ng bagay ay mawawala, mga kapatid ko sa Panginoon. Sabi ng Ephesians 5:16, redeem the time because the days are evil. So, yung panahon, pagulo ng pagpagulo. Habang nagtambay ako sa 7-Eleven dito sa C6, may mga kabataan ang iingay, may mga cellphone. Ang iingay, ang lalakas ng cellphone, ang iingay pa, parang walang pake. May matanda doon sa dulo, ninapitan din na kantes, ano ba kayo? May mga magulang ba kayo? Nag-aaral ba kayo? Ganyan ba yung nagtunan nyo? Sabi ko, brother, ito ako sinabi mo. Kasi time is evil. Nakakalungkot yung mga new generation. Darating yung panahon wala na magsasaway sa kanila. Kasi pare-parehas na sila. Nakakuha niya? And that's why it's our responsibility. Kung tayo nang iniisip natin na nakaptad pa natin yung salita ng Diyos. Kaya isang napakalaking natutuwa ako nakikita yung mga nanay, mga apo nila dala. Na kahit paano may inaagaw ang Diyos, may ginagawa ang Diyos sa mga new generation. Amen ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Why do we need to bear fruit? Because fruitfulness is a choice. Ang pagiging mabunga ay desisyon natin. Kapag tayo ay dinaig ng tampo, kapag tayo ay dinaig ng mga hamon sa buhay, yung nagsama kayo ng 30 years ng asawa niyo, no? Tapos nag-encounter kayo ng sobrang away, hiwalay kung hiwalay, in that moment, pwedeng mawasak ang napakaraming taon ng pagsasama niyo. Nakuha niyo ba? And that's the evil. Ang kalaban natin ay cycle, mga kapatid, sa loop. Pag sinabing loop, paulit-ulit lang, wala siyang ibang gagawin kundi agawin ka sa kamay ng Diablo. Wala na siyang ibang style. Nakuha niyo yun? Paulit-ulit lang, lasanggero, babaero, paano, pabalik-balik lang yun. Inggitero, no? Wala nang ibang style ang Diablo. Pero pag hindi ka nakawala doon, maniwala ka, dadaling ka niya sa gusto niya. And that's why, hindi lang salita ang binigay sa atin ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buhay to redeem us. Na mawala yung sumpa sa krus ng Kalbaryo. And this moment ang ating land, tanggapin natin, i-appreciate natin that Jesus died for us. Namatay siya para sa atin in order to have a good life. Amen ba? Magkaroon ng buhay. The more na nag-i-struggle ka sa kasalanan, the more na gagamitin ka ng Diyos. Kapag sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Nakukuha niyo yun? Kapag sinunod natin yung kanyang gusto. At alam niyo mga kapatid, isa po sa aking observation, kapag nakakagawa tayo ng buti, nabawasan yung takot. Nabawasan yung alinlangan. If we know that we are good, there is nothing to be worried about. Kahit yung mga taong ligalig, yung mga taong abalang-abala sa maraming bagay, wala silang assurance sa mundo nito. Sapagkat sabi ng Queen, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Yung lahat ng kinamumaliman ng mundo ay hindi pwedeng panghawakan. Sapagkat ang buhay natin, makikipagpintahan tayo sa Diyos sa mga desisyon natin pipiliin. Amen ba? Sabihin mo sa katabi kapatid, magpili ka ng maigi sa buhay na gusto mo. Hindi madali ang mabuti na kasi may kalaban. And being good is a journey. Maybe naging mabuti ka ngayong hapon, pag-uwi mo sa bahay may kontrabida, diskaril agad, no?
Maybe wala man kontrabida, nakapagawa ka ng mabuti within 1 week, within 1 month, pero tiyak yun may kalaban na rin. Kasi hindi natutuwa ang demonyo kung mabuti ang buhay mo. Nakikino kayo? Kaya kakanain niya tayo in many different ways. At kapag alam niya yung weakness mo, yung emotion mo, yung attitude natin, yung weaknesses natin, mga kapatid, maniwala ka, doon tayo i-stylan ng demonyo. Kasi sabi ng loob ng mga nakaraang linggo, mga kapatid, naghanap siya ng ibang paraan para agawin tayo sa tunay ng Diyos. Buti na lang, natatag ang El Shaddai, na anytime pwede ka makarinig ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ng iyating baon-baon habang binibigyan ka ng Diyos ng chance na huminga. Because the very evidence that we are in God's presence, because we are alive. Kasi pag ginunga na ng Diyos ang buhay na yun, ibig sabihin, wala na, yun na ang hangganan. From dust, we go back to dust na galing sa alabok, babalik tayo sa alabok, mga kapatid. Amen. Kaya may isang biro, pag naligo, bakit ang dami kong alikabok sa likod? Kasi galing ka sa alikabok, hindi ka naligo ng ilang araw. Ang magiging alabok yung ating katawang lupa. But the spirit within us, the image that God give us, will return back to God. Kaya, alam niyo ba kung bakit ang tao hindi nagiging masaya kapag may kasalanan? Because the spirit within us ay napipighati. Nakakanya, if we are not doing good, we are in trouble. Mga kapatid, maniwala kayo. Sabi ng Panginoon, do not let your heart be troubled. Trust in the Lord and trust also in me. Kapag binigyan ka ng Diyos ng kakayahan maging mabait, maging kang mabait. Because yung pagiging unkind natin, yung hindi mo pagiging mabuting tao ay pagiging parusa mo sa buhay mo. Nakakanya, kapag hindi na naging mabuting tao sa ating kapwa, hindi yung kapwa ang pinaparusahan natin, yung ating sarili mismo. Kasi pag nakikita mo pagmumukha niya, nagigalit ka na. Brother, di ko gusto ang tapos ng mukha niya. Pati tapos, naghahanap ka ng tamang tapos. Nakakanya. And if we can measure our Christian kapag nakaya natin umibig sa hindi kaibig-ibig, ang Panginoon ay hindi nagkamali nung sabihin niya, ibigin lang yung kaaway. Mahalin lang yung kaaway. Hindi siya nagkamali. Kasi nung tayo inatake ng kalaban, magpili ka ng gusto mo. Pero ang gusto ng Diyos, maging bahagi ka ng blessing, lalong-lalo sa hindi mga tao mabuti. Amen ba? Naalala ko, nung ako ay bata ka, grade 6 pa lang talaga ako, yung may motor na ako. Sabi ng papa ko, nung ako'y bagong teenager, piniging pa ako ng motor. So yun ang motor na yan kasi nanalo ka ng barangay council. Sa'yo lang yan para service mo pag naglakad ka. Pinapaganda ko yung motor na kayo mahaba ng ito na mali. And you know what? Binibilang ko ng gamit. Yung mga kapatid ko, yung motor rin. Sabi ng kapatid ko, pahiram ng motor. Sabi ko, hindi ko ipapahiram. Ako nag-asikasi na. Ako nagbibili ng mga gamit niya. May motor kayo, sinisira niya. Ano ba yung idea? Hindi ko binigay. Pero kahit hindi niya nakuha ang motor, hindi ako naging masaya na hindi ko binigay. Because there is something within me na parang sabi, ang damot-damot ko naman. Kapag nakakarinig ka pa ng mabubuting bagay, sundin mo yan. Kasi darating ang panahon, hindi ka niyan uumibihin na gumawa ng mabuti. Sabi nga ng mga social media ngayon, killing is normalized. Yung kasalanan daw sa mundo ay naging normalized. No? Yung corruption ay naging normalized. Kaya makita niyo mundo natin, very corrupted. No? Naging normal na yung corruption. Yung lahat ng bagay naging normalized. Kaya yung mga tao kumapan na kahit mali. Nakuha niyo ba yan? Hindi na natutong mag-isip. Kasi nag-isip ng mundong ideya. Pero yung katotohanan na katao ay hindi nila nakikita. Kasi ang tinitingnan nila yung gusto lang nila. Ang pinapanigan nila yung gusto nalang panigan. But if based on the Word of God, the truth is the truth. Ang hirap na,
Ang hirap lumaban sa mundo kasi pag nanindigan ka sa politika, isang comment mo lang sa Facebook, marami kang makakaaway. At minsan personally ka pa. And that's really, kahit napakahalaga na manindigan tayo hindi sa standard ng mundo, manindigan tayo sa gusto ng Diyos sa ating personal na buhay. And we have to convict what God give us. Hindi nag-a-idolize ng mundo. Hindi tayo na aapektuhan ng mundo. Mundong punong-puno ng makasalanan. Kaya sabi ni Brother Mike, ibang-iba kayo sa iba. Kasi ang tatak ng El Shaddai, lumalakad sa mga mabuting bagay. Nakukuha niyo ba? So, be fruit, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yung change natin, hahanapin natin ang mga bagay na. Kapag hanggang ngayon, hindi ko na nakapagpapatawad, bitawan mo na yan. No? Sabihin mo siya katabi, kapatid, bitawan mo na yan. Paubos ng panahon. Ang hirap ng tayo ay tumatanda, nabibigatan pa tayo, no? Ang hirap magdala ng kasalanan, maniwala po kayo. Yung araw-araw bitbit mo yung kasalanan, you will never be happy. And that's why we will learn to be patient, we will learn to understand. Pag nag-away kami ng asawa ko, sa daming pagsolve na dinaanan ko, sabi ng asawa ko, ano nang gusto mo sa buhay mo? Siyempre, dinala ko ngayon. Tapos, hindi na kami nagsasagutan. Pero kasi hindi na kami nagsasagutan, ang bigat ng paligo. Nakapanya, sa pamilya natin lahat, kahit di na kayo nag-aaway, pero wala kayong magandang komunikasyon, yosis. Maraming pamilyang tahimik, maraming pamilyang hindi nagbabangayan, hindi lumilipad yung mga plato, pero walang pakialam. There's no good connection. Kanya-kanyang hanap buhay, kanya-kanyang diskarte. Nakukuha niyo ba yan? Pero within themselves, may mga iringan at inggitan sa puso. May mga taong iniisip na yung kanilang prejudice, yung kanilang mga ideya sa buhay. Pero mananagot tayo sa Diyos, sa ating pamilya, sa ating kapwa, kung paano natin ginamit ang buhay na bigay sa iyo ng Diyos. O inubos mo lang ang buhay mo sa pagkikimkim ng sama ng loob. Inubos mo lang ang buhay mo sa pag-inggit sa kapwa mo. Inubos mo lang ang buhay mo sa pag-ignore sa kasalanan at hindi mo ginawa yung tunay na plano ng Diyos sa buhay mo. Ako pa niya? May hinihintay sa atin ng Diyos kasi pag hindi tayo nagbunga, puputulin na tayo. Ano yung ibig sabihin ng putulin? Hindi man literal. Mawawala tayo sa kanyang presence at kapag tayo nawala sa kanyang presence, life is miserable. May panaginip pa ka, alam niyo ba, sa aking random na mga dreams, parang may message na nagsabi ang Lord, Brother Chito, if you will not change your life, you are sabotaging your life. Kapag hindi ka nagbago, sinasabotahin mo ang buhay. When we talk of sabotaging, higit mo na sa distraction. Ako nga niya, yung pagwasak may ideya, yung ginawa ng mga satano, yun ang distraction ng sabotahe. Walang pakundangan, napakinggan ko kanina sa TV kung paano pinatay yung mga ligahon sa Bisaya, Mindanao, no? Wala silang pakundangan. And that is what we call sabotahe. Ayaw mong sinasaktan ka. Ayaw mong inaapi ka. Ayaw mong pinapakialaman ka, pero ang hindi natin alam, tayo mismo ang sumasabotahe sa buhay natin. When we don't know, and we don't learn how to forgive, we are sabotaging ourselves. Kapag hindi tayo natutong umunawa, kapag hindi ka natutong magpatawad, sinasaktan mo ang sarili. Nakukuha niya ba? Hindi pero, and we have to think it over and over again. Kasi cycle yung buhay natin. How can we experience peace of mind, peace of God kapag hindi natin nagawa yung mga simpleng paalala ng Diyos? Nakokontento ka lang, nakokontento lang tayo na sa gawain tayo mga kapatid.
Pero may mga bagay na isinasampagilan natin. Ang Panginoon, nare-remind niya sa atin, you have to bear fruit. Ang isang kahoy na namumunga, hindi ka matutuwang malago ang dahon. Kaya ang paglago ng dahon, kulang pa rin. Kasi ang hihintin mo ay ang bunga. Ang pagiging Christian, hindi lang mabungga, kundi may bunga. May mga preacher na magaling mag-share, no? May mga preacher na magaling mag-deliver, may mga choir na magaling magkampa, may mga workers na magaling mag-akay. But the very bottom line, hihilingin pa rin sa atin ng Diyos, ano nang nangyayari. Kapag binigyan ka ng Lord ng gift of singing, gift of preaching, gift of evangelizing, magagamit mo. Yung makamundo na, magaling magbudol, atin yung ATM mag-brain na natin, nagkakaroon because of the power of God. Pero yung power of God, ginawa niya sa kalimutan. May mga taong, pag namutang sa hindi mo papahindihan, because mayroon siyang power of convincing. And that's the gift of God. Kaya yung mga gift na binigay sa atin, yung pagkawalangian natin, gamitin mo sa pag-share. Yung pagiging prangka natin, gamitin mo para sabihin yung truth of God with boldness. Nakukuha niya? Yun ang gusto ng Panginoon. Kung prangka ka, convert mo sa pagiging matuwid. Kasi masaktan mo sila o hindi, alam nila na tama ang sinasabi mo kapag sinusundan mo ang pagkilos sa buhay mo. Nakukuha niya? And we become a new version of Yahweh Shaddai. Yun ang sinasabi ni Brother Mike, ibang-ibang kayo. Because we are a new version of God. Isa tayong bagong nilalang, bagong Kristiyano na lumalakad sa gusto ng Diyos. At kapag hintay ng bunga, matutuloy na lang ang ating mga sanga. Mawawala ng kwenta ang buhay natin. But it's not too late. Kaya nandiyan ka, at nandito tayo kasi may plano ang Diyos. May gusto ang Diyos sa buhay natin. Mapagpalang hapon po, tumayo na tayo na. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. Dalhin natin ang awitin ito. Unawain natin sapagkat ito lang ang ating katiyakan sa harapan ng Diyos. Pwedeng maraming tao hindi maniwala sa atin. Pwedeng maraming tayo ay kukutsain. Pwedeng maraming tayo ay iinsultuhin sapagkat hindi at kulang ang paniniwala nila sa ating buhay. Pero kagaya ng sinabi mo kanina, ang isang kapangyarihan natin ay hindi kagaya ng kapangyarihan ng mundo, kundi kapangyarihan ng pagiging totoong lingkod. Yung lingkod na transparent, yung lingkod na tunay na walang agam-agam. Kapag tayo ay may katiyakan sa buhay nito, mayroon tayong tapang, mayroon tayong kapangyarihan na gawin ang gusto ng Diyos kapag inilagay na sa puso natin ang pusong dalisay. That's what I long for. Heart falls on after deep. A pure heart. That's what I long for. A heart falls on after deep. So let's see not coming. Our hearts undivided, the one you rule and reign. Our heart beats compassion that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship, voices to your throne. Pusong isa aking nais na lupa
Subalit kitang-kitang Yahweh ang aming desire, ang aming. At kahit pa paano, Panginoon, nagagawa namin magbago ng buhay, nagagawa namin magsumikap na maging kagaya mo. Na kahit pa paano, Yahweh, hindi kami tumitigil na hanapin ka, pagsumikapan na sundin ang kalooban mo. Huwag mong hayaan, Yahweh, na sa buhay namin paglalakbay, taglay pa namin ang ganito mga pagkakulang at pagkakasala. Dalangin pa namin daw maganap ang hintay. At ito talaga, Yahweh, ang pinakaplano na magkaroon namin ng bunga. At ang bunga ito ay hindi para sa iyo, hindi para sa aming kapwa, kundi para sa aming sarili. Kung nagkaroon kami ng bunga na ibig mo, doon lamang makakamtan ng tunay na buhay na kaloob mo sa amin. Huwag mong hayaan, Panginoon, na ang buhay namin ito ay palaging masak, palaging nasa problema at pagsubok. Bagkus, Panginoon, nagtatagumpay, lalo-lalo na sa mga bagay-bagay na aming kinakaharap. I-bless mo kami lahat, Panginoon, unang-una sa aming buhay physical. Dalangin ko, Lord, ang maubos na kagalingan sa mga karamdaman. Anumang sakit, Panginoon, na meron ng mga kapatid ko dito, sino man sa amin, sa dugo, sa balat, sa laman, sa buto, dalangin po namin ang total healing in the name of Jesus. Dalangin po namin, Yahweh, pagpalain ang aming buong sambahayan at pamilya. Dalangin po namin, Lord, na makamtan ng iyong tulong sa aming buhay sa araw-araw. Pagpalain mo kami lahat ngayon sa
hapon ng aming buong sambahayan. Sa pagdating ng Lent season, Panginoon, patuloy namin ma-realize ang ginawa mo sa amin. Nang sa ganun, Panginoon, sa mga darating pang panahon na binibigay mo sa amin, pabuti ng pabuti, paganda ng paganda ang aming buhay Panginoon ko. Bless mo kaming lahat, mag-akay ka ng maraming kaluluwa, tumawag ka ng maraming lingkod, and we pray for the coming anniversary sa lugar na ito. Mag-raise up ka ng maraming lingkod, Panginoon. Pagpalain ng manggagawa, ang manunugtog at mga awit, pagpalain mo kaming lahat ngayong hapon. Dalangin po namin ang pagpapalay tumating sa aming pamilya, sa aming tahanan, sa aming personal na buhay. I-bless mo, Lord, ang kanilang personal na kahilingan sa kanilang anak, sa kanilang apo, sa kanilang pamilya. Pray ko, Lord, Panginoon, abutin mo sila ngayong hapon. And Father God, abutin po namin ang 100% ng tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang hapon po, mga magungang anak ni Yahweh El Shaddai. Palakpakan, give thanks. From